Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay pag-usapan natin yung mga sweldo sa mga bansa na ito kasi ito yung mga bansa na gusto ko ring applyan dati noong hindi pa ako nakakapunta dito sa South Korea. At meron nga akong mga kakilala na nagtatrabaho sa mga bansa na ito at yung iba sa kanila ay tinanong ko. Kasi dati dun sa pinasukan kong company sa Rosario, Cavite, yung mga marami kasing pabrika dyan, yung isang company na huling napasukan ko dyan, yung metal fabrication na C&F Manufacturing Corporation na ang dami ng mga empleyado doon dati na nasa ibang bansa na ngayon. Katulad ko, meron sa Canada, meron sa New Zealand, sa Japan, Taiwan, dito sa South Korea. At ang sasabihin ko nga sa inyo ngayon ay yung sweldo sa Taiwan at saka sa Japan. Dito lang tayo sa Asia muna kasi kung isasama ko pa yung mga dati kong katrabaho na nasa ibang bansa na katulad sa New Zealand, Canada, meron pa sa Poland, sobrang hahaba na yung video kaya dito lang tayo sa Asia. Ito yung dalawang bansa na gusto ko ring applyan dati pero hindi ako natanggap. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ayaw nila ng late registered ang birth certificate. Paano ko nasabi na late registered yung birth certificate ko dati kaya hindi ako natanggap sa Taiwan at Japan. Ito yung nangyari nung kwento ko na rin kasi nung nag-aral ako, nakagraduate na ako ng elementary, nakagraduate na ako ng high school, hanggang sa nakapagtrabaho na ako sa mga pabrika, hindi ko alam kung anong nangyari at kung ano yung ginawa ng nanay ko dun sa nung inirecord na yung pangalan ko sa munisipyo, sa sa lugar namin, sa probinsya namin, sa Camarines Norte, kinuhanan niya ako kasi gusto ko na magtrabaho noon, nakagraduate na ako ng high school, gusto ko na magtrabaho. Yung nanay ko lang yung pumunta sa munisipyo, tapos meron siyang nakuha na birth certificate ko. Di paniwalang paniwala na ako na may birth certificate na nga ako hanggang sa nakapagtrabaho na ako sa pabrika, yung birth certificate na yun ang binibigay ko, yung talaga yung pangalan ko nakalagay doon. Tapos nung naisipan ko na mag-apply sa Taiwan at Japan, hindi nga ako makakuha ng NSO. Ang dahilan pala ay hindi naman pala na-record sa ano ba yun? Sa civil registrar ba yun? Hindi ko alam kung anong ginawa ng nanay ko noon. Sa civil registrar daw, wala daw akong record sa munisipyo. Kaya, pag kumukuha ako ng NSO sa Cavite dati, walang lumalabas. No record found ang lumalabas. Ibig sabihin, wala talaga akong record. Ayun na. Kaya yun yung sinasabi na late registered ako. Ang edad ko na noon ay is 32 years old. At gusto ko nga magtrabaho sa ibang bansa, hindi nga ako matanggap-tanggap gawa ng late registered kasi 32 years old na ako noon, inasikaso ng mga kapatid ko sa probinsya namin at nagawan nga ako ng birth certificate. Yung mga kapatid ko lang ang nag-asikaso kaya nagka-birth certificate ako. Kaya ako nakapag-apply dito sa South Korea. Sobrang late na talaga kasi 32 years old na ako nang nagawan ako ng birth certificate at yung mga kapatid ko nga lang ang gumawa ng paraan para ako magkaroon ng birth certificate na mai-record sa civil registrar at para makakuha ako ng NSO. Dahil nga dyan, sa hindi ako matanggap sa Taiwan at Japan, kaya dito ako natuloy sa South Korea. Kaya ako nasabi na pwede ang late registered ang birth certificate dito. Basta may passport ka, pwede yan. Usapang sahod na tayo dito sa Taiwan at Japan, South Korea. Unahin natin sa Taiwan kasi yung kakilala ko na nagtatrabaho dyan matagal na rin ay tinanong ko nga tungkol sa magkano ang sahod niya sa Taiwan. Ang basic salary sa Taiwan, ang sabi niya sa akin ay 50,000 pesos. Kung i-convert mo sa pera natin, 50,000 pesos basic salary. Pero ang sabi niya sa akin, nakadepende daw sa company. Meron kasing company daw na sumusubra sa 50,000 yung basic salary monthly. Kapag may overtime sila, yung diretsong overtime na walang palya, ang sweldo niya ay
pumapalo ng 70 to 80,000 pesos, di ba? Ang laki na rin nun, kaya hindi natin pwedeng sabihin na maliit ang sweldo sa Taiwan. May pagkakaiba lang. At punta na nga tayo dito sa Japan. Ito yung bansa na gustong-gusto ko talagang puntahan dati bago pa ako mapunta dito sa South Korea. At yung kakilala ko nga dyan, itinanong ko kung magkano yung monthly salary niya. Basic pa lang, basic. Ang sinabi niya sa akin ay naglalaro sa 67,000 pesos. Basic salary lang yun. Wala pang overtime yun. At ang sinabi nga niya, kumbaga sa Japan, kumbaga parang may Manila rate din o provincial rate. Katulad halimbawa ng Manila, mas mataas yung sweldo kaysa sa Cavite kasi probinsya lang yung Cavite, medyo mababa ng konti. At ang sinasabi nga niya, nasa provincial rate siya sa Japan. Kumbaga malayo siya sa kumbaga probinsya siya, mas bumaba ng konti ang rate, ang basic salary monthly pag sa probinsya sa Japan. At ang basic salary nga niya ay 67,000 pesos. Wala pa yung overtime ha, wala pa. Ngayon, kung sakaling magkaka-overtime daw siya, pumapalo pa yun ng 90,000 pesos. 80 o 90, minsan kunti na lang siya para umabot ng 100,000 pesos, di ba? Ang laki na din nun. Ang pinag-uusapan natin na salary monthly sa manufacturing lang. Sa factory worker lang pinag-uusapan natin kasi yung kakilala ko sa Japan, mas mataas daw yung sweldo na mga kumbagay sa construction, yung mga ibang klase ng trabaho, category, ganyan, mas mataas daw ang sweldo ng mga ganyan. Kaya ang pinag-uusapan lang natin ngayon, ang sahod ng Taiwan, Japan at South Korea ay puro factory worker lang, manufacturing. Hindi kasama dyan yung mga agriculture, sa construction, kasi may pagkakaibang sweldo niyan. Ang alam ko dyan, mas mataas ang sweldo ng mga ganyang klaseng trabaho. Kasi mahirap ang trabaho dyan, katulad sa construction. At yan na nga yun mga kabayan, nagbatay ako dun sa mga kakilala ko na mga nagtatrabaho sa bansa na yan. Sa Taiwan, ang basic salary monthly niya ay 50,000 pesos. At yung kakilala ko naman sa Japan, ang basic salary monthly niya ay 67,000 pesos. At ako nga dito sa South Korea, ang basic salary ko ay 86,000 pesos. Medyo malaki ang agwat At idagdag ko na rin nga pala dun sa sa Taiwan kasi dati kasi noon may placement fee na 120,000 pesos. Ang sabi nung kakilala ko sa Taiwan ngayon meron pa rin siyang meron pa ring placement fee pero hindi na ganun kalaki. Ang sabi niya sa akin ay 60,000 pesos na raw ngayon lang. 60,000 pesos na lang ang placement fee pag mag-a-apply ka ng Taiwan. Pero hindi lahat ng company sa Taiwan meron daw placement fee. Ang sabi niya sa akin, yung Apple company daw, pag doon ka nakapagtrabaho at doon ka natanggap, wala na raw hinihingi na placement fee. Dito na nga tayo sa South Korea, Basic salary monthly ngayong 2024 ay 86,000 pesos. Wala pang overtime yan. Basic salary monthly lang yan. Ngayon, yung mga kababayan natin dito na wala na halos pahinga, kahit Sabado, Linggo, dire-diretso ang pasok, yan yung mga sumusweldo ng 150,000 pesos pababa. Wala na halos pahinga yan. Kasi alam niyo kung bakit, kung lalong tumataas kapag yung may pasok ka ng Sabado, Linggo, kasi iba na ang bayad niyan. Overtime rate na yan, yung pagpapasok ka ng Sabado, Linggo. Lalo po pag may night differential, pag panggabi ka, mas lalong lalaki ang sweldo. Kaya yung ibang kababayan natin dito ay totoo yan. Merong sumusweldo ng 120,000 pesos or 150,000 pesos. Ako, kahit paminsan-minsan lang yung overtime namin dito, pero masaya na talaga ako dito. Dahil blessing na sa akin yung makarating dito
Napakaswerte ko na nakarating ako dito sa South Korea. At kahit sa Taiwan, Japan, pag nakarating kayo dyan ay napakaswerte nyo na. Dahil yung kikitain nyo na basic salary sa mga bansa na yan, katulad ng Japan at Taiwan, ay hindi nyo rin kayang kitain yan sa Pilipinas. Ang pasok namin dito sa South Korea ay Monday to Friday lang. Ngayon, kung papapasukin ka ng boss mo ng Sabado or Linggo o Sabado at Linggo, ibang usapan na yon. Yung ipapasok mo ng Sabado, Linggo, idadagdag na yan sa overtime. Dahil nakumpleto mo na yung pasok mo ng Monday to Friday, yung pasok mo, kung ilang oras ka pumasok ng Sabado, Linggo, yun ay idadagdag na sa overtime. Overtime ng bayad. No? Kunyari, ang overtime mo na mayroon ka ng, palagay natin na 10 overtime. Tapos pumasok ka pa ng Sabado, Linggo. Palagay natin 8 oras ng 8 oras. 16 hours. Ngayon, idadagdag yun dun sa overtime mo na 10 oras. Magiging ano na siya, magiging 26 hours na siya. Ganon dito sa company namin. Hindi ko lang alam sa ibang company dito sa South Korea. At doon sa mga kababayan natin sa Pilipinas na naghihintay na lang ng employer at naipasa na nga yung exam, skill test, ay waiting na lang ng employer, swerte nyo na kung magkaka-employer kayo. Kasi alam nyo naman dito ang pag-apply sa South Korea ay walang kasiguraduhan. Makakasigurado ka lang pag nandito ka na sa South Korea. At waiting ng employer, pag nakarating na kayo dito sa South Korea, ay magpasalamat na kayo. Mapuntahan nyo man na company walang overtime o mayroon overtime, magpasalamat pa rin kayo kasi napakaswerte na natin na makarating dito sa South Korea. Ang natatandaan ko lang na pinakamalaking nasahod ko dito sa company namin nung may overtime kami, kasi ngayon paminsan-minsan na lang yung overtime, natatandaan ko nung sumahod ako nung ng linis na 95,000 pesos. Mga 2021 pa yata yun, nung kasagsagan ng pandemic, ng COVID. At dyan lang naglalaro, linis 80 to 90,000 pesos. Doon lang. Hindi ako lumalagpas ng 100,000. Hindi pa nga ako nakabot ng 100,000. Pero pasalamat ako kasi kahit pakunti-kunti lang yung overtime dito, maayos naman ang mga Koreano, mababait naman sila, saka hindi naman mabigat ng trabaho. Pero may mga kababayan talaga tayo dito at may kakilala ako na talagang minimum salary lang talaga monthly. Yun lang talaga, 86,000 pesos. Tapos kakaltasan pa yan. Papalo na lang siya ng mga 70,000 pesos ang nalilinis. Meron talagang ganito sa South Korea na wala talagang overtime. Yan yung sabi sa akin ng kakilala ko dito na taga Daegu. Wala talaga silang overtime. Minsan nga, nawawalan pa sila ng pasok. Kumbaga, Monday to Friday ang pasok nila, nawawalan pa ng pasok. Minsan 3 days, 3 days a week lang sa isang linggo, 3 araw lang ang pasok nila. Hindi ko lang natanong sa kanya kung binabawas pa yun sa sweldo nila. May ganun talaga dito. Pero, hindi siya umaalis doon sa company na yon. Nandun pa rin siya ngayon. Nakabalik na rin siya. Sincere worker. Pangalawang balik niya rin dito. Pangalawang entry. Pero hindi siya umaalis dun sa company na yun. At sa bagay, pa lang naman siya binata pa, wala pang asawa, kaya siguro, kumbaga parang nakukontento na rin siya dun. May overtime man wala ang mapasukan nating company, magpasalamat pa rin tayo. Nasa diskarte na lang natin yan kung paano tayo makakaipon. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye-bye!